Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang bumababa si Jesus sa bundok, kasama sina Pedro, Santiago at Juan, ay nakita nila ang napakaraming taong nakapaligid sa mga alagad na naiwan at ang mga iskriba na nakikipagtalo sa mga ito. Nagulat ang mga tao nang makita nila si Jesus. Sila'y patakbong lumapit sa kanya at binati siya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ba ang pinagtatalunan ninyo?" At ng mga taong iyon, sumagot ang isa mula sa karamihan, "Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki sapagkat siya'y inaalihan ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing aalihan siya nito, siya'y inilulugmok, bumubula ang kanyang bibig at nagngangalit ang kanyang ngipin, at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin ang espiritu, ngunit hindi nila napalayas ito." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Lahing walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata." At dinala nga nila ito sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata. Ano pat napalugmok ito sa lupa at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. Kailan pa siya inaalihan ng masamang espiritu? Tanong ni Jesus sa ama. Mula pa po sa kanyang pagkabata, tugon niya. Madalas siyang ihagis nito sa apoy at sa tubig upang patayin. Kaya kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami. Kung may magagawa, ulit ni Jesus. Mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Kaagad sumagot ng malakas ang ama ng bata, "Nananalig po ako. Tulungan ninyo ako, bagamat ako'y nagkukulang." Nang makita ni Jesus na dumaragsa ang mga tao, pinagsabihan niya ang masamang espiritu, "Ikaw, espiritong nagpapapipi at nagpapabingi, iniuutos ko sa iyo, lumabas ka sa bata, at huwag ka nang papasok sa kanya." Nagsisigaw ang masamang espiritu, pinapangisay ang bata at saka lumabas. Naging misulang bangkay ang bata, kaya't ang sabi ng marami, "Patay na." Subalit siya'y hinawakan ni Jesus sa kamay at ibinangon, at tumindig ang bata. Nang pumasok na si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, "Bakit po hindi namin mapalayas ang espiritu?" Sumagot si Jesus, "Ang ganitong uri ng espiritu ay hindi mapalalayas kundi sa pamamagitan ng panalangin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa kwento po sa ating Ebanghelyo, magandang mapagnilayan natin yung tagpo na kung saan yung kanyang mga alagad ay nakikipagtalo sa mga iskriba o dun sa iba pang mga tao na nakakasalamuhan nila. Mayroong hindi naiintindihan o pwedeng may mga aral na hindi nila maipaliwanag at lalo tigit may mga problema na hindi para bang magawa-gawa o mabigyan ng solusyon. Bagamat ang mga alagad ay may punto, may bahagi ng Ebanghelyo na sila ay binigyan na ng kapangyarihan ni Kristo. Nung sila ay isugo, pinagbilinan sila kung ano ang dapat gawin. Pero sa puntong ito, maganda yung tagpo na bakit sila nakikipagtalo. Pag ini-imagine mo, hindi lang siguro basta nakikipagtalo, talagang nakikipagdebate, nakikipagtaasan ng boses, maaring ganon. Kadalasan din sa buhay natin, minsan kung titingnan mo, kahit gaano kakagaling,
Kahit gaano paano mo nagagawa yung mga bagay dati, may mga pangyayari sa buhay natin na hindi talaga natin kakayanin. Hindi lahat. Magaling tayo, walang question doon. Pero may mga limitasyon ang ating kakayahan. Minsan nga, sa sobrang bilib natin sa sarili natin, nakakalimutan natin na i-acknowledge ang Diyos sa ating kagalingan. Sa sobrang galing natin, akala natin, kaya nating gawin, kaya nating solusyonan ang lahat ng bagay nang wala ang Diyos. Kaya dito, bagamat mahaba yung kwento, pero ang pinakapunot dulo lang din, may mga bagay na hindi madadaan sa pagwawala, hindi madadaan sa pagkataranta, lalong hindi madadaan sa pakikipagtalo. Ang kailangan lang, para bang kumalma ka lang. Sabi nga ni Kristo sa dulong bahagi, di ba, may mga ganitong uri ng espiritu na ang kailangan lang panalangin, pananampalataya. Wala kasi mangyayari kung magwawala tayo kasi hindi natin nasagot ngayon, hindi natin nasolusyonan ngayon, iinit ang ulo mo, aabot sa punto na mag-aaway kayo, magsisisihan tayo. Makakailangan lang munang manahimik lang muna. Para hayaan mo din na ang Diyos, para makita mo din, Diyos lang talaga ang pwedeng gumawa nito. Pwedeng itong kasalukuyan natin, itong coronavirus, kaya nga lagi tayo nagdadasal. Kasi may mga bagay na hindi na natin kontrol. Bagamat kagagawa ng tao kung bakit nagkakaroon ng mga virus, pero tanging Diyos lang din ang makakatulong. Walang mangyayari kung paiiralin natin yung diskriminasyon, yung racist, Pag sinabing, tabi-tabi po, pag sinabing China, ganito sila. Walang mangyayari. Hindi matatapos ito. Masiiral lang yung galit at sama ng loob. Pero kung idadaan natin at paniniwalaan natin ang kapangyarihan ng panalangin, kayang-kaya ng poong Jesus Nazareno yan. Amen?